rason ng kanyang sukdulang galit kung kanino na we cannot understand why. Pati mga Pilipino nadadamay kahit nagkakagulo, wala siyang pakialam. Basta magawa niya yung gusto niya. Bakit kaya, Attorney? Well, we had several cases in the past na ngayon yung karamihan yan na-dismiss na or na-settle na against the former senator. So our people know this very well during that time. Pero siguro ang gamit niya ay political ang pinagmulan. Kasi remember sabi ni former President Duterte na humingi yan ng pabor sa kanya na tumakbo siya bilang vice presidente niya. Tapos hindi pumayag si FPRRD for personal and political reasons siguro hindi siya pumayag. Siguro yun ang pinaka-rason kung bakit yung galit niya ay sukdulan. Pero hindi tama yun kasi politician siya eh. So, natural naman minsan hindi ka pinagbibigyan. Minsan naman pinagbibigyan ka. And a political favor, pag hiningi mo yan, there's no guarantee na pagbibigyan ka eh. Kasi syempre si PRRD being street smart and a political genius, he was really born as a political animal. So yun ang ating, to me, yun ang aking standard eh, of who a great politician should be. No? Ito si dating President PRRD. Nakita niya siguro na hindi magiging magandang combination nila kung papayag siya. At saka since political favor naman yun or request, may karapatan naman siyang tumanggi. So ginawa naman niya yung tama, wala namang masama doon. Eh bakit naman pinersonal masyado ni Senator Trillanes kung gano'n man talaga? Now, for other reasons, probably may ambition si former Senator Trillanes for higher office. Kaya ito, nag-epal siya dyan, nag-a-appear siya, pero hindi siya dapat pinayagan ng NBI na gumawa ng gano'n. You know, it's a disrespect also to the Bureau eh. Na merong civilian na gustong sumali doon sa operation nila. Hindi yun maganda. Kasi he is not empowered with any legal authority to be there. Hindi siya parte ng team nila. Ano asset siya na dala-dala nila? Minsan yung asset, pwede mong dalhin eh, kasi yun lang nagpo-point, nagbibigay ng info. Eh ano bang role ni former Senator Trillanes doon? Asset ba siya ng NBI? Oh? Kayo may sabi niya na, hindi ako nagsabi. Alam mo, Attorney, kung bakit, hindi ko makakalimutan si Senator Trillanes. Kaya hindi ko yung makakalimutan. Kasi, speaking of Senator Trillanes, hindi ko makakalimutan yung nangyari sa Peninsula. Yung Oakwood ba yun? Oakwood? Because that happens July 27. July 27 is my birthday. So, your birthday? Yes, kaya hindi ko siya makakalimutan. And in fact, namatay. Meron po akong aso na anak. 4. July 27 din. Mabuti hindi mo pinangalan yung isa. Meron pong isa. Oakwood. Oakwood. Yung isa, Anton. Opo. Kasi natatandaan ko yung Oakwood na yan. But I have nothing against him. Pero lumala nung ito na, nagkakagulo na yung bansa. Nagugulot ako, kahit po sa Congress, lumalabas siya, pwede. Pero sa ibang tao, selective. It's not open para sa lahat, pero ang laki ng pintuan para sa kanya. Yun yung puzzled ang mga Pilipino. Ganun ka-powerful si Senator. The people of the Philippines needs to know why. Aside from being former senator, ano pa? Bakit ganun ka-powerful at saka ganun ka, nawawala yung... Audacious. Oo, yung nasa loob ka ng House, nasa loob ka ng Senado, kahit na powerful ka in the sense that nag-o-open ng kusa ang mga pinto for you, hindi ka nahihirapan, pero dapat respectful ka pa rin, balita. Kasi dati kang senador. Kaya nagtataka ako, bakit ganun, kulang na lang ang gwapo pa naman yan. Di ba, Attorney Yvette? Napapugian ka ba kaya? Hindi naman.
Ang gwapo lang yung yumaong kong asawa. I miss him. Sa aking paningin. Walang iba. Alam mo, maraming basihan ang pagiging gwapo. Hindi ko sinasabi yung mukha. May gwapo sa ano. Ano? Maybe he's a member of Cat Integrated ASO. Password, self-password. Password. Cat Integrated ASO. I'm sorry. Well, maraming mga incidents wherein na-involve si former Senator Trillanes. From kudeta, from itong impeachment sa House, di ba? Nag-appear din siya doon. Tapos meron pang iba yung sa Oakwood. Oo. Tapos ngayon, nandito na naman, nagbida-bida na naman siya. So, Jollibee? Oh, siguro, ang career niya, gusto niya maging artista eh. Yung bida siya eh. Kasi palagi niya gusto, siya yung sentro ng usapin. So dito, nasa sentro na naman siya. Ano bang intention niya dito? Pero the NBI, being professional, an organization na tinitingala sana natin, pero nasira recently. Pero yung mga ibang personnel and men and women of the NBI, I can salute them pa. No? Wala naman silang ginawang masama. Si ED, or Executive Let's separate the good eggs and the bad ones. Oo. No? So, hindi naman lahat. The NBI is still a good bureau. Ang problema lang, pinayagan nila itong si Trillanes mag-interfere sa kanilang, questionable na nga yung kanilang operation kasi yung authority nila is dubious. Pinayagan pa nila magporma itong si dating Senator Trillanes. Ano pa ang role niya doon na, bakit magmayabang siya sa media, hawak ko yung waran, hawak ba niya ang beat? Ha? Di ba yung kanta, hawak ko ang beat? Hawak ba niya ang beat? May sinasabi. Sir, Ulit ang mga to. may grupo po kasi ngayon galit na galit. Oo. Tumawag sa akin. Oh, Sabi nila, camera mo focus mo kay ma'am, hindi pa nga ano campaign, eh. signature campaign sila for ano yun bro? Persona. Persona and grata. Persona Kung non grata. mayroon na pa daw Pilipino na pinagkaisahan, itapon sa Pilipinas, itapon sa labas ng bansa. Wag naman kasi, you know, we are Filipinos. We should show love and respect towards our countrymen. Kung anong ginagawa niya na hindi maganda, wag natin tularan. Ipakita natin yung tama. Because that's the only way we can change the situation, reverse it, at bigyan ng magandang future yung ating mga anak at mga apo, showing them the right thing. Walang bending. Kung gawa sila ng bending of the law, huwag natin gawin. Para ipakita natin sa kanila na hindi tama ang ginagawa nila. Teach them a lesson. Yes. Do not do what they are doing. Kasi masama yan. So, the NBI should also explain bakit nandun si former Senator Trillanes at parang meron siyang K na sumali doon sa pag-serve daw ng warrant ng NBI. The NBI nga, questionable na eh. Yung kanilang authority nila eh. Tapos pinasukan pa sila ng somebody, the likes of Senator Trillanes na palaging gusto bida siya. Ano bang gusto niyang karir? Gusto niya maging artista. Pwede naman siguro. Ganito lahat ng kuhan. Oo. Inabangan namin sa labas. Sino to? By Vice President of the power of the President, Hawak niya dito. appointed siya as International Liaison Officer. Ma'am, pinigyan yung papel na sa recto pinagawa. Galing kay Hindi, pero joking aside, dapat walang ganun kasi, you know, our children, the future leaders of this country ay nanonood eh. And they are really empowered and well-informed. Well-informed pa sa atin minsan. No? Because of the internet technology sa kami mga cellphones, huwag natin ipakita yung masama na ginagawa ng iba. We teach them the right values para may future pang bansa. Para makabangon tayo dito sa ating sitwasyon na napaka-pangit. The economy is bad, weakening, life is getting more desperate for many because of poverty, loss of jobs.
tapos loss of investor confidence. Kailangan natin reverse ito. Huwag natin gayahin itong mga masamang ito. Lalong-lalo na yung mga maletagang na yan. I really hate those people. They have destroyed our treasury. Kaya nakaletse-letse tayo sa budget ngayon. Dahil sa billion or trillion, mali-malitang kickbacks na yan. Dapat masimulan yan ang investigasyon uli sa Senado, perhaps under a new chairman for the Committee on Public Accountability or Blue Ribbon Committee. Para makumpleto na yan, kasi sayang naman yung sakripisyo ng Brave 18 ni Orly Gutesa na they risk it all eh. Dapat malaman natin ang katotohanan. There should be no bending anymore. Yes. Let's put a stop to this. Enough is enough. Iyakan yung Grabe. Ano attorney event? Yes. Pari ba to? Parang ano seminar yan kaya attorney. No, I've been a professor for close to 20 years. No? Siyempre, meron tayong obligasyon sa ating mga estudyante to teach the right values. So, even if wala na, long time ago yun, no? Wala na ako sa academe, pero dala-dala ko yan eh. Kasi kung ano yung tinuro sa amin before, sa law school and even before law school, dapat in-impart natin sa ating mga next generation para meron silang pag-asa and that they will have a good future. Huwag tayong pumayag na ganito ang sitwasyon natin. Baguhin natin ito. Kung ginagawa nila ito with impunity, with more reason, we should fight this. Para merong magandang kalalagyan ang ating bansa. Napag-iwanan na tayo, Attorney Yvette Kapeni, Yes. no, ng ating mga ASEAN neighbors. Kawawa ang ating mga next generation pag hindi natin ito ginawa ngayon.